Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kabayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Sa ito mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo matapos nga masuspindi ang nasabing SMNI ng MTRCB at sinundan ng NTC at kasama nga po sa pagsuspindi ng MTRCB ang segment ni dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. At ito na po, mukhang may buwelta na dito kay Lala Soto. Kasi si Lala Soto, alam naman po natin na siya ang chairman ng MTRCB ho mga ka-action. At ito na po, kaya pala ito nanindigan, kaya pala ito na magsalita ng magsalita sa mga tao dahil nga daw sa freedom of express. Ito na. Dahil sa paninindigan mo at paniniwala mo sa freedom of express na sinasabi mo, Digong, ito ang napapala mo. Tapos ngayon magrireklamo kayo. So ito panoorin po natin ang kanyang naging pahayag sa MTRCB. Isang matinding paglabag sa constitutional rights. Ito ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte hinggil sa pagsuspende sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. One, that would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the outfit which I am using as a platform, violation of press freedom. Magdadalawa yan kasi using a medium there which is a SMNI. So yun ang akin, those constitutional rights are sacred, talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. Ani dating Pangulong Duterte, para sa kanya ay sagrado ang konstitusyon, kaya naman mabigat na paglabag ang isinagawang hakbang ng MTRCB. In my view, the suppression to express your right to exercise this freedom, it cannot be the subject of a preliminary or a permanent status. Hindi nga pwede yan. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. Dagdag ni FPRRD, malinaw na censorship ang nangyari. A temporary preventive suspension is by itself already a censorship. Hindi ka nakasalita. You're censored. So, to me, to that extent or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Matatandaang sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI na Gikan sa Masa para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. Nagsimula ang suspensyon noong Disyembre 18. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang kanyang lahat naging dawilwil. Diba? O ganito ka na ngayon, Lolo Digong, no? No? Ang buong akala mo kasi, sa lahat ng dinawilwil mo, Lolo Digong, ang pinakamalinaw dito, kung bakit nakasama ang segment mo sa pagsuspindi ng MTRCB, dahil ikaw po ay naglabag sa roles. Diba? Roles ng franchise ng SMNI. At siyempre, roles din ng taong bayan na kung saan nga ho, pinataas ayon sa investigasyon ng Congress at nag-base ang MTRCB sa investigasyon ng Congress dahil nga po sa maanghang at malicious mo na mga pananalita laban kay Franz Castro. Di ba? Tapos ngayon gaganyan-ganyan ka na. Hanggang voice over ka na lang ba? Hindi ka na ba magpapakita? Di ba? Ngayon natin nalalaman na kapag ang tao pala ay masupalpal, is ganito na lang ang kanyang pagluluksa. Diba? Ang akala mo kasi, nasa posisyon ka pa bilang presidente, na pwede mong sabihin ang gusto mong sabihin sa mga tao.
ngayon na private ka na, wala ka na pong power, Lolo Digong. Kaya ang mga bawat pananalita mo, buti na lang, may isang Franz Castro na malakas ang loob para mag-file ng kaso laban sa'yo. Akala ko ba sobrang tapang mo? Ngayon, hindi ka nag-a-attend sa mga imbitasyon sa'yo? At mga abogado lang ang nagdadala ng counter affidavit mo? Di ba? O baka naman kasi hindi ka pumunta doon sa pag-file mo ng counter affidavit noong December 15 dahil nakita mo na kunti lang ang taga-suporta mo. Pero kung nakita mo siguro na sinasabi nilang milyon-milyon at mga DDS, abay siguro korumpag ka papunta doon. Di ba? At iisa-isa pa ang kamay mo. Di ba? Maliwanag ho, Digong, na kayo po ay nagkasala at dapat nyo po yan sagutin lahat ng lahat ng ni Franz Castro sa iyo, ha. Sa January ho ang hatol sa iyo ng prosecutor kung sino ang papanigan ng prosecutor Quezon City, kung si Franz Castro o ikaw. Kaya good luck na lang ho sa iyo, ha. At good luck din pala, Lolo Digong, sa ICC, ha. Sana maging malinis ang pangalan mo. Pero kung hindi maging malinis, wala na po tayong magagawa kung hindi manugot ka sa taong bayan at managot ka talaga sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone and Merry Christmas. Beautiful.